Magandang araw po sa lahat. Narito na naman tayo para sa isa pang pag-aaral ng Come Follow Me para sa linggong ito, ang last week of February. Ako po si Dayan, Ako po si Lian. and welcome to Come Follow Me with Dayan and Lian. So, ngayon, last week kasi ang pinag-aralan natin is about Noah. So, this week we'll be learning about another patriarch sa ating biblical history, which is Abraham. And of course, sa Pearl of Great Price, maraming mga descriptions and also, kumbaga parang yung life ni Abraham has been explained kung saan siya nagmula, kung ano yung background niya na hindi natin makikita sa Bible. What I like about Abraham is that doon sa society na kinalakihan niya, maraming idolatry, maraming human sacrifices. And of course, ito yung panahon na malapit nang maguho yung Sodom and Gomorrah eh. So, can you imagine kung gaano kasama yung society na meron si Abraham? And he's really a great example para sa ating lahat dahil makikita natin na si Abraham, kahit hindi niya pwedeng makuha yung priesthood niya mula sa kanyang father, sino mga panahon na yon, ang mga priesthood power and authority ay in-ordain ka ng yung sariling father. So even the father of Abraham, hindi siya righteous. He even tried to offer him. So gawin siyang sacrifice. So human sacrifice. And through a heavenly manifestation, dumating isang angel and then he was saved from that. And we can see na yung culture na kinalakihan niya ay, of course, we cannot escape from the culture that we have. Palagi tayong, uh, hindi naman, it's not that we live in a vacuum ng culture natin, pero hindi natin yan mayaalis sa ating sarili. Ano? Pero we can see na si Abraham, na-resist niya yung mga unrighteousness ng kanyang culture. Sa'yo, Lian, what are your thoughts about that? Nakamute ka yata, Lian. Sorry. Yung nagustuhan ko dito sa sa part na to, yung sinabi nga na yung culture dito na ma-influence tayo ng culture natin. Ayun nga, sabi nga dito ni Elder Anderson dito sa unang subtopic sa Come Follow Me. Sabi niya, and yet I believe there is a place inside of us that we uniquely and individually control and create. Eventually, our inner desires are given life and they are seen in our choices and in our actions. So, totoo naman kasi na sa science, well, kahit sa spirit, kung paano tayo, kung sino yung magulang natin, yun yung magiging tayo. Una, dahil sa genes. Pangalawa, dahil sa socialization. Kung paano tayo napalaki. At hindi lang yung pamilya mismo natin o yung magulang, kasama dun yung buong community. Tsaka kung sino yung kasama natin. So kung ano yung nasa paligid natin, yun yung magiging tayo or madaling maging tayo. Pero sabi nga dito ni Elder Anderson na merong something inside us na unique and we can control. Kasi totoo naman na may mga bagay na hindi natin makokontrol. Na mga socialization or na mana natin, may mga hindi tayo makokontrol talaga dyan. Pero, meron pa rin tayong pwedeng gawin. So, bigay ko lang yung example na na halimbawa, sa isang family, di ba, lumaki ka na pinalaki kang na ganito or nagkaroon ka ng trauma. Trauma in a sense na minsan kasi kapag yung way ng paano pinalaki yung parents, ganun niya na mapapalaki yung mga anak. So ako, nag-aral ako ng psychology kasi gusto kong maintindihan yung pamilya namin. Isa yun sa reason. Kasi naalala ko nun yung mga kwento noong araw, 'di ba? Yung panahon ng Kastila.
'Di ba parang malupit, malupit Mm. yung pagpapalaki. So, ganun yung naranasan ni Lola. Tapos, nung sila mama na, ganun din sila pinalaki. Mm. Tapos, may mga traumatic experience din si Lola noon na naka-apekto kung paano siya mag-react. So, yun yung naipasa. Tapos, syempre, yung genes mo mag-evolve rin yan eh. So, nung kay mama na, siya na yung naging nanay, yun nga yung sinabi niya na ayaw niyang gayahin yung pagpapalaki ni Lola. So, hindi niya kami, syempre lahat, I think lahat naman tayo dumaan sa napalo at napagalitan ng magulang. Lalo sa Mm. Pilipinas dito, uso yan eh. Sa ibang bansa siguro hindi. Pero, hindi niya kami yung kagaya nung kasing lupit nung kung paano yung kay Lola. So, doon ko nakita, nabe-break talaga yung cycle tsaka yung culture. Mm. So, although may mga halimbawa yung anxiety, ganyan, namamana, ganun. Pero, kaya siyang ma-heal. So, I think, yun yung isa kong natutunan dito eh, na minsan kasi baka yung mga younger generation, maging careful din tayo na masisi natin or ma-feel tayo na out of control. Kasi parang alam natin na, eh kasi, namana ko to eh. Eh kasi, ganito ako pinalaki. Tapos magbe-break away ka doon. Napakahirap. Pero Mahirap sabi talaga. nga, possible. Kasi may something inside of us na unique and we can control. Like, yun nga, kagaya nun, yung mga trauma. Kaya ako hypersensitive kami and hypervigilant, which is a good trait. Pero kapag ka out of control siya, sobra yung nagiging cause ng anxiety dahil dun. So, Mm. yun yung sa akin naman, yun yung tinatry kong i-heal para yung mga anak ko mabawasan na. Tapos sa panahon na nila, mabawasan na rin nila. Although nakikita ko na nga yung mga manifestations niyan sa mga anak ko kasi na-observe ko eh. Kasi minsan may mga reactions din ako na hindi ko pa nakokontrol sa ngayon. Pero yun, kaya naniniwala ko na na-comfort ako dito na kung ano man yung kinalakihan mo, Mhm. kaya mong magbago doon. At kung halimbawang feeling ko hindi ako perfect bilang magulang na napalaki ko sila, as long as naturuan ko sila na they can change and they can repent and they are unique individually, they can control, they can change yung course ng kanilang life. Yes. Napakaganda nun ano, Lian. I like that thought na we can be a good, kumbaga, dun sa link ng mga generations na meron tayo, we can be a strong link dun sa mga generations before us and ahead of us. Si Elder Bangerter, meron siyang ibang interpretation regarding those links eh. Sinabi niya that what we want to do is not only to be linked with each other, kasi given naman na yun eh. Whether makita mo yan sa family history or not, sa genealogy, link naman talaga tayo by blood. But he's saying na we should be, ang kailangan nating i-work out is that we will all be linked to our Savior Jesus Christ. Yun yung link na kailangan natin na magawa sa ating mga families. Yun daw yung pinaka-importanting link na dapat nating i-work on. If we are linked to our Savior Jesus Christ, may tatama yung lahat ng dapat itama. Siyempre, unti-unti. Hindi mo naman isang iglap ay magiging maganda na yung mga bagay-bagay para sa atin. So, I really like that thought na minsan kasi nag-aalala tayo, bakit kunyari meron tayong mga kapamilya na ano no na syempre hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos or ano, naliligaw ng landas, we can always trust na time will come na magkakaroon sila ng pagkakataon to be linked to our Savior Jesus Christ. They will be taught the gospel in the Lord's due time. Also, naalala ko rin diyan dyan yung, of course, Mosiah 3:19, yung scripture na yan, ano, na kahit ano yung genetic predisposition natin. Kasi kahit sa child development, pinag-aaralan namin yan na even babies, kanya-kanya sila ng temperament eh. Kanya-kanya yan ng
mood ang bawat bata, baby pa lang. So makikita mo na ang isang bata mas patient siya, isang bata mas mahaba yung pagtitiis niya. So genetically predisposed ang personality at ang ilang behavior natin. Ang sinasabi sa Mosiah 3:19 na sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ, if we will apply upon ourselves yung atonement ni Jesus Christ, if we will trust in Him, He can change our nature. Of course, perfection hindi natin yan ma-achieve dito sa life na to. At ngayong alam mo, ngayon ko lang yan natututunan na gusto na minsan kasi no, parang pag nagkakamali tayo, we're so hard on ourselves eh. Parang bakit hindi ko pa rin ito magawa hanggang ngayon? Ganyan ano. Well, meron talaga tayong mga bagay na kailangan lang talaga pagsikapan palagi na gawin. Na kung hindi mo man siya ma-perfect ngayon, kailangan mo lang talaga mag-repent na mag-repent at huwag tayong magsawa mag-repent hanggang sa makayanan natin siya in due time, if not in this life or in the next. But the mercy of the Lord is always available sa atin, that we can always try. So, ayan. So again, yung mga hindi magagandang practices sa family natin, ano, napakaganda isipin kung may family of kunyari mga alcoholic, ikaw yung generation na matatapos na ang alcoholism. Di ba? Napakagandang bagay nun. Kung kayo ay pamilya ng nagfi-physical abuse, ikaw yung generation na puputol dun sa abuses na nangyayari sa family. So, be that generation, be that link sa generation nyo na mangyayari yung mga magagandang bagay. Yung nanay ko, pioneer yan ng family namin. I think she has broken a lot of things mula sa ano namin sa previous generation. My mother is the first one to pay tithing. Yan ang naisip ko. So sa lahat ng pamilya namin. So siya yung first generation na magbayad ng full tithe. Ayan. So napakalaking, it has blessed us immensely as a family.